You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Palakpakan naman natin si Lord ngayong tanghali. I invite you to stand up as we read the Word of God. We're going to be reading from John chapter 4, starting at verse 13. So John chapter 4, verse 13. It reads, Jesus said to her, "Everyone who drinks of the water will be thirsty again, but whoever drinks the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." And the woman said to him, "Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come to draw water." And Jesus said to her, "Go call your husband and come here." And the woman answered him, "I have no husband." Jesus said to her, "You are right in saying, 'I have no husband,' for you have had 5 husbands, and the one you now have is not your own husband. What you have said is true." And the woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, but you say that in Jerusalem, in the place where people ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming, and now is here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth." And the woman said to him, "I know the Messiah is coming, He who is called the Christ. When He comes, He will tell us all things." And Jesus said to her, "I who speak to you am He." And just then His disciples came back, and they marveled that He was talking with a woman. But no one said, "What do you seek?" or "Why are you talking with her?" So the woman left her water jar and went away into town and said to the people, "Come see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?" They went out of the town and were coming to Him. Let's bow our heads and pray. Lord, as we, like what Pastor John said, discern your perfect will, Lord God, may this just not be a tradition, Lord God, or something we do, but rather that you're gonna intentionally, not traditionally, speak to us, but speak to us in a new and living way that will inspire us, even guide us through the rest of the year. In Jesus' name, amen and amen. All right, go ahead and take your seat. At patiin mo yung katabi mo, Happy New Year sa'yo. So, our word for Victory Bulacan this year is worship. Can you say worship? So, kung gusto mo ng one word, ito yon. No? So, last year, if you were here, in January 1, the word was suffering. No? Suffering with a purpose. That last year was going to be a lot of suffering, and yet indeed, dami nga talagang suffering noong 2024. But the purposes of God, that is to be fruitful, multiply, subdue, take dominion. Because of that, we are still here. Okay, tingnan mo naman sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, nandito ka pa rin. 'Di ba? Kahit ang dami nating pinagdaanan ng 2024. Now, what does going back to the heart of worship have to do with all of these things? Hindi pa putok, hindi maingay lamang o tumalon. To tell you honestly, minsan masaya ako pag umuulan kasi nababawasan yung nagpapaputok. Kaya lang may naimbento naman bago yung motor naman. So, okay lang naman. I mean, I'm just saying, kaya ginagawa yun, di ba? Kasi pambugaw ng masamang espiritu, di ba? Ba't di tayo mag-worship? Kailangan mag-ingay. Makamamaya lalo pa lumapit yung masasamang espiritu dahil dyan. And so, ano nga ba ang... bakit ba mahalaga yung worship in that sense? No? Hindi gumagana ito eh. Ano na lang. Clicker o kaya... ano na lang, next slide. Okay, so, next slide, no? Tingnan natin tong salitang ito. Intimacy with the infinite.
Next slide. O wala pa bang slide? Ayan na. Okay, intimacy with the infinite. So, ano po bang problema sa bagong taon? Infinite ito mga kapatid eh. 'Di ba? Ano nga sabi? Pasko na naman o kay tuli ng araw. Ibig sabihin, minsan wala nang value yung mga celebration because it is infinite. Kakabagong taon lang natin, may kanta tayo, Pasko na naman o kay tulin ng araw. And we need to be able to see yung dulo nito. Kasi kung walang dulo, walang point ito. Kasi meron tayong hinahanap with the infinite past and the infinite future. Okay? So, kamukha ngayon, tanong mo yung katabi mo, saan ka galing? Galing, diba? Tapos, pag sumagot siya, tanongin mo ulit, saan ka galing bago yun? Tapos mamaya, bago yun, saan ka galing? Diba? Tapos makakarating ka na, infinite yan, no? Galing ako sa nanay ko, tumahimik ka na. Diba? Ito matindi. Saan galing yung nanay mo? Diba? Yun na yun, diba? Infinite, no? It's an intimacy with the infinite. Ito pa. Intimacy with the infinite in the future. Diba? Tanungin mo yung katabi mo, saan ka pupunta bukas? Papasok na. Pasok na rin ako bukas eh. So, tapos, tanungin mo rin siya, pagkapasok mo bukas, anong gagawin mo pagkatapos yon? Papasok uli, di ba? Tapos sa dulo niyan, pagkatapos nun, ano na? Mamamatay ka na. Pagkatapos mong mamatay, ano na? Ayun, doon makikita mo, yung infinite past, si God ang dulo eh. Yung infinite future, si God din. Kaya nga, napakahalaga nung worship kasi pag hindi natin na-satisfy ito, mawawalan po ng purpose ang buhay kasi paulit-ulit lang siya eh. At kung, let's say, hindi ka maka-get over sa past mo, meron ba dito hindi maka-get over sa nakaraan niya? Meron kang problema sa family, problema sa love life. You need to get beyond that because there is also not just your past, but an infinite past. Ibig sabihin, a past before your past. Therefore, there is a future beyond your future. Kaya mahalaga yun na, kaya nga po sa worship, gusto niyo po ba na yung worship service parang comedy bar? Yung ganun. Walang sense of mystery. Yung parang gusto ko ganito, may program yung service, no? Icebreaker. Yung parang kalkulado mo lahat. Ayaw mo ng infinite, no? And yet, kung hindi kasi siya infinite, boring, no? Parang naghahanap ka ng panibagong high. Niisip ko nga yung mga nag-addict sa drugs dati, to some who I talked to, tinry naman nila yung church dati. Alam mo ba yung Pastor John, bago sila nag-addict, tinry nila yung church. Wala silang nakitang high. Ang nakita lang nila, yung mga tao, they thought the people was the high. They have not encountered intimacy with the infinite one. Kasi ganun yung sa drugs, di ba? O pagkatapos ito, ano na naman? Ano yung next doon? Na-encounter nila yung mga tao, pero hindi yung Diyos ng mga tao. Kaya ang halaga ng worship, that should actually lead us to some. Actually, worship is the only thing that makes them survive. Isipin ninyo, wala na talaga silang bukas. Pero dahil may Diyos, may bukas pa. Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang mag-alala, may bukas pa. Ayan, may nagmamahal sa'yo, the infinite one. Now, so anong kunilaman nito sa ating mga direksyon sa buhay? On natin. Worship leads to missions and missions ends in worship. Meaning, pag nag-worship tayo, like what Pastor John said, you will be able to discern the will of God. Payag ba kayo na yung 2025 parang 2024 lang? Copy-paste. Wala, di ba? Parang,
Ano ba naman yan? Umulit pa tayo, wala naman pala mangyayari. Hindi, merong bago. His mercies are new every morning. Kaya nga, as we worship, it will lead us to the purposes of God. May gagawin tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. May gagawin pa ngayong 2025. And yet, at the end of the day, missions end in worship, which means we do everything for the glory of God and leave the results to Him. Ano ibig sabihin nun? Minsan, masyado tayong nakafocus sa results. You need to leave the results to God. Ibig sabihin, pag nagawa mo na yung pinagagawa sa'yo ni Lord, sino bang dapat mag-glorify? Ikaw ba? Hindi, si God din eh. So dapat yung resulta, bahala na si God. But whether you eat, you drink, you do it all for the glory of God. So mission is foundational. Kaya nga, mission exists because worship doesn't. Yung katabi mo, may purpose yan eh. Sabi mo sa kanya, may purpose ka. Bakit? Tingnan nyo ang dami-dami natin dito. Madami na tayo, no? Pero tingnan nyo, lahat ba ng taga-Baliwag nandito na? Wala. Di ba? Ano kaya ang ginagawa nila? Sabi nga ni Pastor John, umiinom ng soda. Okay. Yung iba naman umiinom ng beer brand. Okay, so, pero tingnan nyo, you need intimacy with the infinite. Bakit? O pagkatapos mong uminom, tapos, ano nga yung nangyayari? Hangover. Alam na alam. Hangover. Tapos din naman, sabi mo, hindi na ako iinom. Tapos iinom ka na naman. Diba? So talagang paulit-ulit na lang to. Kailangan mo makita ang dulo nito eh. Hanggang hindi mo nakikita ang dulo nito, wala po itong satisfaction. And to have intimacy with the infinite future and the infinite past, mga kapatid, that is what you call worship. Yun po yung mahalaga. Now, so kung yun po ang kailangan natin, what is the heart of worship? Okay, what is the heart of worship? So, dun sa binasa nating verse kanina, 10 times sinabi yung salitang worship. Okay, tignan natin kung hindi kayo naniniwala. Sabi doon sa verse 20, our fathers worshipped, number 1, on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. Number 2, Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. 3 beses na. Tungkol saan kaya ito, John 4? Malamang tungkol sa worship, no? Kasi nakakatatlo na. Hindi pa tapos. Sabi ng verse 22, you worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Paulit-ulit, no? Talagang tungkol yata sa worship ito. At verse 24, God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Yung salitang worship po dyan sa John 4 is proskuneo. Okay, sabihin niya po, proskuneo. Anong ibig sabihin ng proskuneo? It means in Greek is that you will assign infinite value to something or someone. Okay, yun ang ibig sabihin ng worship. Proskuneo, ibigay mo yung infinite value sa isang nilalang o sa isang bagay. Okay? Now, meron niyang kamukhang English word, so proskuneo yun. Ba't kaya yung proskuneo naging worship? Kasi nanggaling po yan sa English word na worthship. Okay? Worthship, meaning, as a fellowship, we're determining the worth of God. Na ibig sabihin, kung wala yung fellowship, wala yung ganito, parang mahirapan ka na makita yung totoong sino ba talaga si God sa buhay natin. Maganda yung sinabi ni Pastor John kanina, yung renew your minds. Alam nyo yung worship, it renews our mind to the value of God. Siguro inisip nyo yung worship dito lang sa church. Pero actually, worship is our lifestyle, no? We are assigning value to someone or to something. Lagi. Okay? At maaring tama yung value mo doon, maaring mali.
Pero most probably, kay God, no? Mali yung value na bibigay natin. We assign a lesser value to Him, and the process of worship allows us to give the right value to God. Okay, bigyan ko example, okay? Nung nasa US kami ni Pastor Melvin, ako nasabi ko yung pangalan. Basta pastor natin yon, kaibigan ko. Ano kasi siya taga Dumaguete. So mas sanay siyang magbisaya. Nasa US kami. So nung unang araw, lahat ng tao, ayaw niyang kausapin, tapos kinakausap niya through me, para akong interpreter. Siyempre ako naman, pa-English, alam mo naman tayo, di ba? Pang call center, pastor dyan. Di ba? Tsaka kakanood ng Netflix, gumaling mag-English. So ngayon, napansin ko yung mga tao, ako yung kinakausap. Siguro yung value ko dahil marunong ako mag-English. Alam mo ba, kinabukasan, nagulat ako. Lahat ng tao, ayaw na akong kausapin. Tapos kahit hindi marunong masyadong mag-English ito si Pastor Melvin, lahat ng tao siya ang kinakausap, lalo na dun sa mall. Sabi ko, Sir Melvin, bakit ikaw yung kinakausap, ayaw mo nga mag-English? Uy, huwag niyong utangan to, ha? Huwag niyong utangan. Mabait ito. Actually, nung kino-construct itong Victory Baliwag, siya ang pagka wala nang pambili ng simento, siya yun. No? Sabi niya, alam mo ba't nila ako kinakausap? Naka-Rolex ako eh. Sabi niya, ikaw magaling ka mag-English, pero wala kang Rolex. Hindi ka nila kakausapin kasi mag-English ka lang dyan, pero wala ka naman pambili. Sabi niya gano'n. Sabi niya, oo nga Tapos tinignan ko yung Rolex niya, simple-simple, parang ganito lang. Parang simple nga lang eh. Pero pag mo yun sa, yung Cebuana, 1 milyon yun, 1 milyon. Mahina pa yun, 1 milyon. Sabi ko, simula noon, parang nag-iba na yung tingin ko sa kanya. Ang galing mo pala mag-English, no? Tapos, alam nyo, ito pa. Dahil nagbago yung value ng tao sa kanya, dahil sa relos, no? Pati yung behavior ng tao nagbago sa kanya. Alam nyo, pag tama yung value, pati yung ugali at behavior nagbabago. And so minsan iniisip ko, nakikita ba talaga natin yung value ni God? Bakit hindi nagbabago yung behavior natin? Yung Rolex nga, it changes people. Not just one, but a mall of people. They will all talk to you because they know what a Rolex looks like. Iniisip ko, mahal po ba yung security bolt? Mahal? Mahal yun, yung ganun. Yung may mga gulong-gulong. Tapos, anong gulong-gulong? Basta yung lalagyanan ng sino sa inyo may security bolt? Huwag ka na magtaas ng kamay. Pag nagtaas ka, mayaman ka, So, may security bolt sa bahay, yung pambangko. Now, iniisip ko, kung wala ka namang Rolex, mahal ba o mura yung security bolt? Mahal. Bakit? Ala ka namang Rolex, anong lalagay mo doon? Pandesal. Mahal yun. Pero tingnan nyo, kung may Rolex ka, ano ba naman yung bumili ka ng 60,000 pesos na bolt? Bakit? 1 milyon yung relo eh. Nakikita nyo, pati yung value system nagbabago. Pati yung security bolt, dati mahal, ngayon mura na. Kasi nakita mo yung value nung isang bagay. It changed your behavior, it changed your value system. Tingnan nyo na lang po itong Victory Baliwag. Nahirapan po ba kayo mag-parking? Nahirapan kayo, di ba? Pero alam nyo ba, papresyuhan nyo tong building na to sa isang real estate agent. Maniwala ka, magugulat ka. It is more than, yes, kasi pinapresyohan ko na to. Hindi ko naman bebenta yung simbahan. Pero ang point ko, napakataas ng value nitong lugar na to. Kaya nga kung maglalagay ka ng LED wall, maliit na bagay yan. Kumpara sa value ng hindi mo lang naintindihan. Kaya pag nahihirapan ka mag-park, isipin mo, prime location naman yung kahit mahirap mag-park, di ba? Mamamalengke na lang ako mamaya, okay? Magpuputo-bungbong na lang ako.
Kasi minsan, bakit kasi tayo nandito blah blah, diba? Ganun yung behavior natin. Kasi ang tingin natin, walang value itong lugar na ito. Hindi napakataas ng value ng lugar na ito. Buti nga nandito tayo Ang taas din ng value ng Walter Mart, napansin ninyo. Kaya lang minsan may nagkakaraoke, no? Sinasabayan niya ako mag-preach. Pero alam niyo ba, napakataas ang value nun, pero libreng ibinibigay sa atin. Kaya kahit may kumakanta, okay lang yun. Bakit ako pasensyoso? Bakit nagbago yung behavior ko? Kasi alam ko yung value Alam ko yung worthship. Now, why does God not change your life? Maybe we don't know the value of God. Sino sa inyo ayaw mag-antay? Sino sa inyo ayaw ng mahahabang biyahe na matraffic? Ano ba kayo? Anong nangyari sa inyo? Okay naman. Hindi totoo. Alam mo, nung single pa ako, nakatira ako sa sa Muntinlupa, nakalimutan ko. Mandaluyong, oo. Sa labas, hindi sa loob. Alam niyo ba, doon ako nakatira talaga sa mga, yung mga Robinson doon. Doon kasi ako nagtatrabaho So basically, nakakondo ako doon. Pero alam niyo ba, nakita ko yung value ni Judith na taga Baliwag. Alam niyo ba, totoo, promise, hindi ako maintindihan ng supervisor ko. Alam niyo po, alam ko maganda naman yung tinitirahan ko, pero lilipat na po ako sa Bulacan. Huh? Para po maging ganado akong magtrabaho dito sa Pioneer. Bakit? Napakaganda po sa Bulacan. Hindi ko lang masabi kasi nililigawan ko siya. Alam niyo ba, halos gugulong lang ako doon. Di ba na, ito yung bahay na tinitirahan ko. Pagpapasok ako, gugulong lang ako, nasa opisina na ako. Lumayo ako, napunta pa ako ng Baliwag. Yung iba gusto nang magbayad ng mahal kasi gusto doon sa malapit sa city. Ako po'y umalis sa city. Kasi nakita ko yung infinite value ni Judith. Yan. Alam niyo ba, sino sa inyo yung natatagal lang ka sa mga pila? Mga ganon. Lalo na nung nililigawan ko pa yan. Pa naman to pila. Yung mareklamo. Yung ganon. Pero pagkasama ko siya, sabi ko, ang bilis naman nung pila. Pwede bang tagalan niyo pa? Kasi kapag kakasama ko siya, syempre, mas nakakakwentuhan kami, nakakaakbay ako sa kanya. Yung mabilis, yung matagal, bumibilis. Because I know her value. It changes me. Nagiging patient nga ako. Hindi mainit yung ulo ko. Dahil alam ko yung value ng aking kasama. Now, hindi lang po yan. Bigyan ko kayo example. Si King Uzziah, topic natin ito last Sunday, nakita niya si God, no? So, nakita niya yung value ni God. Sitting on a throne. Nung nakita niya si God, anong response? Here I am, send me. To where? To a people who will keep on hearing but do not understand. To keep on seeing but do not perceive. Niisip ko, Pastor John, papayag ka ba na tinawag ka ni Lord sa ministry? At ang sabi ni Lord, kahit kailan, hindi ka magiging successful. Lahat ng sinisharean mo, hindi makikinig. Tapos sabi ni Isaiah, here I am, send me. Bakit? Nakita niya yung value ni God At dahil nakita niya yung value ni God, kahit hindi nakikinig yung mga tao, okay lang sa kanya. It is a smaller value in proportion to the value of God in his life. Ano pa? Yan po yung heart ng worship. Ito pa. So, si Stephen, example lang yan. Verse 54, now when they heard these things, they were enraged and they're grounded. So, ibig sabihin si Stephen, galit sa kanya yung mga tao, so wala siyang affirmation ng mga tao. But he, full of the Spirit, gazed into the heaven and saw the glory of God. Can you imagine? Papatayin na siya ng mga tao. And Jesus standing at the right. Nakakita niya si Jesus at the right hand of God. And he said, behold, di ba? He beheld the valley of God. I see the heavens open. And
and the Son of Man standing at the right hand of God. Ano pong nawala kay Stephen? Buhay niya. Pero nung nakita niya si God at yung ginawa ni God, kasi alam ni Stephen kung anong ginawa ni Jesus, di ba? He came from heaven to earth as a baby, grew 33 years, died on the cross, resurrected. Ibig sabihin, alam niya, ginawa lahat ni Jesus. At nakita niya si Jesus. At kumpara sa ginawa ni Jesus, maliit na bagay lang tong mamamatay ako. Now, ang tanong ko po sa inyo, may mga problema ba kayo ngayon? Ang lakas ng amen. Ano? Parang gusto niyo po, may problema, amen. Pero tingnan niyo, paano ba lumiliit yung mga problema? Kasi nakita nila yung value ni God. At kung si God, meron ako niyan, malaki rin naman yung problema ko. Pero napakaliit kumpara sa mga ginawa na ni God sa aking buhay. Sige po, palakpakan natin si God. Hindi ko naman po sinasabing mamatay kayo kamukha ni Stephen. But the point is, he saw the value of God in proportion to what he is called to sacrifice. Minsan niisip natin, ang laki na ng sakripisyo ko dito, di ba? Ganito na talaga ang buhay, sakripisyo. And paano matitigil yung mga sakripisyo, mga hanas natin sa buhay? Parang worship ka kay God. Nakita mo, grabe pala yung ginawa ni Lord. Ako parang hobby lang to. Okay, alam mo yun, parang it's a small thing, no? Bigyan ko pa kayo example, no? Kunwari, habang kumakain kayo sa mall, di ba minsan may nagtitinda doon bigla, no? Nag-aaral daw kung saan. sabi niya, bibenta ko po kayo ng ube makapuno, 100 piso. Tapos 3 piraso lang. Sabi niya, siguro ba, scam yan, scam! Grabe, ube, candy, 100 piso. Sasabihin, parang mainit yung ulo mo, di ba? 100 piso. Bibentahan ka ng candy. Kasi nga, parang mas malaki naman yung 100 mo kaysa sa value ng yung candy, di ba? Pero what if, Pastor John, mamaya may lumapit sa'yo. Bebentahan kita ng bahay sa Waterwood, 100 pesos. Pagagalit ka ba dun sa magsasabi sa'yo? Ano? 100 pesos bahay sa Waterwood? Makakalimang ice cream cone na ako niyan. Hindi ko bibili niyan. Mas mahalaga sa akin yung ice cream. Kaysa sa bahay sa Waterwood, hindi, di ba? Iyon na yung 100 ko. Because yung bahay sa Waterwood, compared to 100, is of infinite value. Now, ganun din yun. Yung mga trouble natin sa buhay, mga away nating mag-asawa, problema natin sa negosyo, health problems, even life like Stephen, becomes smaller at the real worth and value of God. And it should change your behavior. Kumbaga, kung takot ka, pag nakita mong mas malaki si God kaysa dun sa problema mo, then you become more peaceful. Okay, di ba? So, ganun din si Isaiah at si Stephen. Pero, ito po yung dahilan, ito talaga, sabi mo sa katabi mo, gising ka. Ito na talaga siya. Pag naintindihan mo to, pwede ka nang umuwi. Okay, wait lang. Alam nyo, si Uriah, yung anak ko, 5 years old. Minsan, binibigyan ko ng titulo ng lupa, kapatid ng mga toys niya. Titulo. Anak, hello. Ito, titulo ng lupa. Pahiram ako ng cellphone. Ano kayo sa tingin mong gagawin ni Uriah? Sabi niya, ayoko ng titulo. Gusto ko cellphone. Gusto ko laruan. And you might say, the child has no sense of proportion. Bata pa kasi, pastor eh. Hindi niya alam kung ano yung tinatanggihan niya. Now, ito na nga yun, mga kapatid. Some of us will remain to be spiritual children. Bakit? We fail to worship. Kasi yung worship is pushing us to greatness eh. To greater things. Rather than hanging on to, hindi, dito lang ako sa laruan ko. Okay na ako dito. Okay na ako dito sa baliwag. Okay na ako yung Sunday in, Sunday out lang. When God has called you to honor God and make disciples of every nation. Sabi mo, dito lang ako sa baliwag. Pero sabi ni Lord, binigay ko na yung buong mundo sa'yo. Hindi ko makita.
Hindi mo makita kasi nakatingin ka lang sa sarili mo. Isipin mo, yung every nation, no, Pastor John, we are in 90 nations. Itong Victory, nakapag-plant ng churches sa 90 nations, over 500 churches. 90 nations. Tayo pa lang yon. Marami pang ibang body of Christ sa buong mundo. Imagine mo, napakarami ng nagawa ni Lord. Tapos yung pupunta lang sa Switzerland, mahirap ba yun? Di mahirap yun. 500 na nga yung simbahan sa buong mundo. Victory pa lang yun. Si God ba? Diyos lang ng victory? Hindi. Marami pang ibang movement sa buong mundo. Lahat yun nagawa. Napakalaki. Tapos sasabihin mo, mag 10 days lang sa busan, mahirap. Hindi mahirap yun. Ang sabi mo, mag-leadership 113 lang sa Thailand, mahirap yun. Hindi mahirap yun. Nagsimula nga yan lahat sa wala Ngayon, 500 na yung simbahan, sasabihin mo, mahirap yun. Hindi mahirap yun. And the reason why we worship is because we wanna grow from our spiritual. Para kang bata, you have no sense of proportion. Kaya tuloy, lagi kang dito lang ako. Samantalang God is calling you to walk by faith because He is a big God. Therefore, He is giving you in store for you bigger things, greater things, more than you can ever ask or imagine. Tingnan nyo na lang po ito si Thomas Cranmer. Ano bang pangalan ito? Cranmer, he is the Archbishop of Canterbury. He was executed in March 21, 1556. Ang pumatay sa kanya, si Queen Bloody Mary. No? Queen Mary the First. Bakit siya pinatay? Kasi Protestant reformer yan yung nagpo-protesta laban sa mga turo ng Roman Catholicism. At ang sabi, susunugin ka namin pag hindi ka tumigil sa iyong Protestantism. So anong nangyari sa kanya? Nag-recant siya. Pumirma siya. Natitigil na ako sa aking pagpoprotesta. Pero, nung nag-worship siya, nakita niya mas mahalaga yung si God. Mas mahalaga yung truth about God kaysa sa buhay niya. Kaya bumalik siya kay Bloody Mary. Parang drink, no? Yun Kung alam niyo yung Bloody Mary, alam niyo yun. Kunwari lang kayo na hindi niyo alam. So, Bloody Mary, nakapangalan niyo kay Queen Mary the First. Kaya siya Bloody kasi pinapatay niya lahat ng mga Protestant. At that time, isa na doon si Thomas Cranmer. So, dahil doon, bumalik siya, sabi niya, patayin niyo na lang ako. Mas mahalaga na ang katotohanan ng gospel kaysa sa buhay ko. Imagine niyo, paano siya nakarating doon? Mas magaling ba siyang tao? Mas matapang ba siya kaysa sa inyo? Hindi Mas malamang hindi niya nakayanan na nung pinagpalit niya ang katotohanan ng mabuting balita, alang-alang sa kanyang buhay, parang hindi na siguro siya makatulog. This is no longer a life worth living. Kaya sabi niya, sige, patayin niyo na lang ako. Tapos ito yung naging kanyang testament. Bago siya sunugin, yung kamay na pinangpirma niya na siya ay nagre-recant, nagde-deny ng kanyang faith, sinunog niya muna una bago siya sinunog. Ibig sabihin, ito yung kamay na nag-recant, unahin ko na itong sunugin bago niyo pa ako sunugin. Sinunog niya na. And to think about it, paano niya nagagawa yun? Bakit parang yung buhay niya ay napakaliit? Because he knew the worth of God in his life. He had a sense of proportion. Sabihin mo sa katabi mo, God will mature you this year. Yeah. Napakalaking yun po talaga yun. Pag walang worship, naku, dito na lang tayo sa mga maliliit nating mga comfort zone. Hanggang doon na lang tayo. Wala na. When God has planned for your life more than you can imagine. So, bago kayo mag-isip na, hindi, matatapang lang talaga yung mga yan. Baka Diyos sila. Hindi. Their ability to endure such trials came from one source.
si Isaiah, si Stephen, more modern, si Thomas Cranmer, ito yung worship. The same God who empowered Cranmer and the martyrs of the church is at work today. Hindi lang, isa lang yan, di ba? Maraming martyr yung church. Paano naging martyr yung church? Yung mga martyrs na yan. Because sinukat nila yung value ng buhay nila kumpara sa ginawa ni Kristo. And they have seen that Christ is more valuable than my life, than your life. It is of infinite value. And that should give you courage and strength. Gusto nyo bang maging malakas ngayong 2025? How many of you are gonna finish strong ngayong 2025? Anong sagot? Mag-worship ka. Kasi ano man hong whatever you face in 2025, if God is bigger than that, then you will finish well. Then you will finish courageously and strongly. Baka mamaya, ma-discourage ka this year, no? Baka hindi ka na-appreciate. Meron ka bang kilala parang hindi na-appreciate, no? Lagi lang, parang, they're doing a thankless job, no? Pero the reason why you could continue is because though what you seem to do is small, you're doing it for a God who is infinitely big. At kung sinasabi niyang napiplease siya sa ginagawa mo, kahit hindi napiplease yung mga tao, that is of infinitely greater value. Meaning, dapat may peace ka doon. Dapat meron kang security. At hindi, bigyan ko example tingnan, sino sa inyo ang security nyo ngayong taon, pamilya ninyo? For sure, lahat naman tayo. Pero isipin ninyo, tuwing nagkakasakit yung pamilya ninyo, ano mangyayari? Diba, naghahanap ka ng higit pang value kaysa sa pamilya. Bakit? Nagkakasakit eh. So ngayon, saan ka ngayon tumitingin? Kay God, nandun yung security. Because He is of greater value than your family. Kasi pag itong ultimate value mo, lagi kang walang peace, lagi kang anxious. Kaya kailangan mag-worship. Di ba? Kahit, kumbaga, kung may sakit yung family, kung may nangyaring masama, okay, nangyari man to, malaki ang nawala sa atin, pero mas malaki pa rin si God. Yun yung importante that we will, sige po, palakpakan natin si Lord, no? Now, so yun po yung what is worship. Now, the question is, why we worship? Ito na, sagutin na natin kagad. Sa Tagalog yan, dahil, for the Father is seeking such people to worship Him. Naghahanap daw. Niisip ko, Pastor John, parang may mali dito, no? Kung may nag-iikot na tao at sabi niya, purihin mo ko. Parang weird, di ba? Kunwari, nag-iikot ako dito. Good morning sa inyo. Happy New Year. Pakipuri naman ako. Parang, ayoko. Pero, long story short, God is asking you to worship Him not for His sake, but for your sake. Medyo I get ahead of myself, no? Parang yun nga, kung ang security mo, ang wino-worship mo talaga, career, trabaho, paano na lang pagka nawala o hindi okay? Paano pag hindi okay ang pamilya? Paano na yung peace? Ang totoong karapat dapat i-worship, dapat merong peace yun, mga kapatid. Kasi hindi yun nasi-shake. That is the infinite value. Wala nang mas malaki pang value more than that. And it should make you thankful. Ganito ho, no? Ito pa, pag naintindihan nyo to, pwede na rin kayo umuwi. Tingnan kayo dito. Alam nyo bang hindi normal sa tao ang maging thankful? Hindi normal yon. Pag binigyan mo ng bonus, sasabihin, maliit. Pag walang bonus, hindi ko deserve to. Tingnan mo, saan ka lulugar? Wala. So, ganito.
Ang tanging paraan para ma-appreciate, gusto mo bang ma-appreciate yung buhay mo o lagi ka na lang sana all, sana all? Gusto mo gano'n, no? Sana all, sana all. Iniisip ko, lagi ka na lang, the grass is greener on the other side. But what about your side? Maybe you're not seeing what God has already given on your side. I'm not saying huwag tayong mangarap, pero mangangarap ka gamit ang meron ka na ngayon. So kung hindi mo na-appreciate yung meron ka ngayon, paano mangyayari yung mga pangarap mo? But ito siya, kung hindi mo na-appreciate si God who is perfect, how can you appreciate imperfect people? Isipin niyo yun, ha? Kayo ba'y tamad na tamad mag-worship? Let's worship God. Now, sino po ba yung wino-worship natin? Ang nag-iisang nilalang na perfect in the entire history, si God. Now, kung hindi mo ma-appreciate si God, who is perfect, how else can you appreciate imperfect people like your seatmate? Wala. Ang point ko po kailangan natin mag-worship Kasi kung hindi mo nakikita yung value ni God, hindi mo makikita yung value ng pamilya mo, hindi mo makikita yung value ng trabaho mo. Bakit? For God so loved the world that He gave His only Son. Yes, we value God, but God valued people. Though imperfect as they are, so kaya kahit naiinis ka sa kanila, you can be thankful to them. Kaya sabi mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Salamat. Thank you. Bakit? Salamat kasi kung wala si God, wala ka dyan. Pero dahil nandiyan si God, bibigyan ko example, no? Itong Samaritan woman ay nag-iigib ng tubig, nabasa natin kanina, was sitting beside the well, it was about the 6, di pala natin nabasa yan, verse 13. 6 hours, sabihin, alas 12 siya nag-iigib ng tubig. Bakit mali yun? Mainit Ang dapat na pag-igib ng tubig sa umaga. Okay? Ngayon, so long story short, aloof siya sa tao. Aloof siya sa tao. Ayaw niya ng tao. O ayaw sa kanya ng tao. I don't know. Siguro kasi nga, hindi siya nakakapag-worship. Kayo po ba'y gusto niyong kasama yung mga hindi thankful na tao? Pero dito yung gusto niya, alam mo, yan talaga, busangot lagi ang mukha niyan. Gustong-gusto ko kasama yan Di ba? Parang ayaw mo. Ang gusto mong kasama yung yung hangin ngayon. Pero pag may kasama ka, medyo malamig na. Init talaga dito sa bansa mo. Bakit tagasaan ka ba? Alam mo yan, iniisip ko nga, alam niyo kung hindi niyo na-appreciate yung meron kayo ngayon, kahit sa kayo, daling ganyan pa rin kayo. Ano solusyon? Mag-worship ka. Kasi pag nakita mo yung value ni God, makikita mo yung value ng kanyang creation. Now, so siya, aloof siya sa mga tao, pero actually, nagbago siya. Ang nangyari, he left the water. Ang mahalaga lang sa kanya yung water jar niya and went away to the town and said, "Come and see a man who told me everything I did. Can this be the Christ?" They went out of the town and were coming to him. Can you imagine? Yung babaeng gustong mapag-isa. Mas malamang hindi niya na-appreciate yung buhay niya, hindi niya na-appreciate yung mga tao sa paligid niya. Nung na-encounter niya si Christ, nagbago siya. Hindi na lang siya mag-isa, pumunta pa siya sa tao, yung tao sumama pa sa kanya. Siguro nagbago yung mukha nito, ngumingiti na ngayon. Yun yung epekto ng worship, that you become thankful. And even have a thankfulness to share with others. Sino po sa inyo, grateful ka? Meron kang, kung estudyante ka, di ba, isipin ninyo, sino sa inyo masaya ka? Pasukan na naman, mga estudyante, yay! Yeah. Alam niyo, mag-worship kayo. Ang wino-worship ninyo, yung mga, ewan ko kung anong ginagawa niyo pagbakasyon. Pero isipin nyo, may buti nga nakapag-aral kayo Hindi nyo ba naisip yun? Yung iba, kung trabaho na, buti nga may trabaho ka. Gusto mo mag-resign ka na para tapos na. Nakita nyo? So, kailangan pong mag-worship. Yun If you do not magnify God, you will not see the reality of blessings in your life. Hindi yung
magkakaroon ka. Okay naman yung faith goal, di ba? Magsusulat tayong ganyan, di ba? Pero bago ka mag-faith goal, ano bang meron ka ngayon? Baka hindi natin nakikita because we don't have a sense of proportion. Yun, no? Malungkot ako, papasok na bukas, what is the sense of proportion? Pero buti na lang, nag-aaral ako. Buti na lang, may trabaho ako. Mas mahalaga yun. That is a sense of proportion. And so, the goal is, sana maglumago tayo. Sana we don't remain to be spiritual children lamang. Although we need to be a child before God, a faith like a little child, but not remain to be a spiritual baby as that, meaning holding on to our comfort zone when there is a far greater value that God is giving us. And so, ano pa? But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is seeking you. Okay? Sinisik ka niya. Bakit kanya sinisik? Kasi alam niya may iba kang wino-worship. And there's a hole in our heart that only God can fill. So, kaya ikaw hinahabol ni God, hindi dahil nagpapa-worship sa sayo, alam niya, siya yung gumawa sa iyo eh. Nang hanggat hindi siya ang infinite value mo, you will always find yourself wanting. And you wouldn't even appreciate what you already have and always find saying, sana all, no? So again, hopefully it's beyond your family, your finances, your business. Sana si God ang ating wino-worship. Okay, last. How we worship. Sabihin niyo po, how? Okay, so kanina, what is the art of worship? Why we worship now? How? Ano daw? Verse 21, and Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship God. Will you worship the Father? Ang highlight dito is the hour. Okay, sabihin niyo po, the hour. Yung the hour is long story short, talking about Jesus' death on the cross. And by the way, yan po yung bagong series natin this Sunday, The Cross. No? Exciting yan. So yun yung the hour, the cross. Now, ang inaakala ko talaga dito, Pastor John, neither on this mountain or in Jerusalem. So parang ang point is, paano mag-worship? Anywhere. No? Parang ganun yung dating. No? Kahit saan. Pero ang sabi niya, he's talking about the hour. It's not really anywhere. No? It used to be that you worship in this temple or in that temple. Naalala niyo pa dati pag kayong nakasakay ka sa jeep, tapos pag nadaan ka dun sa dito, gaganong ka, di ba? So parang nandun yung worship. So it's not, parang hindi yon, yes, pero hindi rin anywhere. He was talking about the hour. You no longer worship on this mountain or that mountain, but you will worship based on the death of Jesus Christ. Okay, so ang dulo po, hindi na po kahit saan lang. Ang worship po ay through the cross. Bakit? Okay? Tanong niyo ako bakit? Yung totoo, kaya yung iba ayaw na magsimba, masusunog daw eh. Di ba? Yung gano'n. Minsan naggagawa na lang ng excuses. O, ba't di ka na nagsisimba? Naku, mga ipokrito, mga tao doon, di ba? Yung totoo, naiiyak ka lang kay Lord. Di ba? Ano bang dahilan bakit ayaw na mag-worship? Nahiya ako kay ganito, kay ganyan. Okay naman, di ba? Kaya lang, sino ba wino-worship natin? Si God. Ultimately, nahiya ka kay God. Yun yung problema sa worship, that we feel unworthy to be in His presence. So, the solution is that the hour should come. And that is what is the hour? The death of Jesus Christ on the cross. That is not really worship Him anywhere, but worship Him through what He has done on the cross. Because the cross will make you worthy to go into the presence of God as you worship. It's kind of like, minsan gusto na natin parang relihiyon lang, no? We're worshiping the moon but not the sun. Ano ibig sabihin nun? Yung ilaw ba?
Yung moon ba merong sariling ilaw? Wala. Reflection lang yun ng sun. Pero minsan ganun yung nangyayari sa church. Di talaga natin na-encounter si God. Reflection lang ng ilaw ni God sa buwan. Pero ang gusto ni God is that you will really come into the light of the world. And the reason why na hindi natin kakayanin is because hindi tayo banal eh. Hindi natin kaya yung ilaw ni God. We will be in shame, and that's the reason why the hour has to come, and that through the cross, it's not a place, but that you will no longer be in shame, but that you can approach the throne of grace with confidence. Now, as I wind down to a close, tingnan nyo, ito rin. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Ano ba yung truth na yan? The truth of the cross, that He died for our sins. And that should make us realize the infinite value of God. Like how? Okay, sabihin niyo, paano? Paano ba nakikita yung value ni God? Tingnan niyo na lang to, no? Sabi niya dito sa verse 13, everyone who drinks of the water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. That water will give him become in a spring of waters welling up to eternal life. So, ang sabi ni Samaritan woman, the woman said to him, Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. Anong kinalaman niya sa worship? Sabi po ni Pastor Jim Lafun on John 4, the water Jesus is speaking of is appropriated through drinking. And drinking here is synonymous with the whole concept of worshiping God. And the whole idea is no matter what you do in life, mauuhaw ka pa rin eh, no? It's an infinite future, infinite past. You always find yourself wanting. And the only reason you will find a living water is through drinking. And what Pastor Jim said, drinking is synonymous to worshiping God. May uhaw ka sa buhay mo, kapatid eh. Kaya lang kung ano-ano yung iniinom natin. When we ought to drink by worshiping God. Ano yung worship? Proskuneo, His ultimate value. Ano ba yung truth? Na makita mo sa Bible yung value niya hanggang sa all of your concerns, your values will be smaller in proportion. Lumalaki si God, lumiliit kung ano man yung sakripisyong meron tayo. Dahil napakarami na niyang nagawa. Para naman sabihin nating sobra naman. Ang totoo, sobra ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Amen. Verse 28, tinan ito, ng John 19. After this, Jesus knowing that all was now finished, said to fulfill the scripture, natapos yun na yung cross, no? Sabi niya ay thirst. Grabe, no? Nung matapos niyang mamamatay na siya sa cross, sabi niya nauuhaw siya. Bakit siya nauuhaw? Upang pagyang katotohanan na yan ang napunta sa isip mo, that should lead you into worship. Nauuhaw si Kristo upang ikaw ay hindi na mauuhaw pang muli. Yan po yan. Ano? Sige po, palakpakan pa po natin sila. And alam nyo, it will turn you into a thankful person. The intimacy with the infinity. Okay? Or the infinite. Meron tayong series niyan dati, Infinitude. Hanapin nyo yun sa YouTube. Yung infinite natures of God. And it should change you. Tingnan nyo po, sabi po ng verse 18, and we all with unveiled faces, beholding the glory of God, are being transformed. So basically, the verse is saying, you become what you behold. No, ito yung mahalaga, ito yung mahalaga. So ngayon, kung nakita mo na si Lord ang pinakamahalaga, it should transform you. Your behaviors. Isipin mo, bakit kaya hindi nagbabago yung buhay ko? May iba ka kasing wino-worship eh. At hindi, kahit sabihin mong si Kristo yan, pag hindi nagbabago yung buhay mo, hindi si Kristo yan. May iba. May iba kasi it will transform into the same image from one degree of glory to another.
For this comes from the Lord, who is the Spirit, in spirit and in truth. As you receive the truth of the value of God, it will change your behavior through the power of the Holy Spirit. Lastly, alam nyo, as we come to a time of worship, I realize na this might be the first time. Hindi pala this might. Baka kasi nag-worship kayo kaninang umaga. But this might be the first time that you will really worship God in spirit and in truth. What does that mean? That in His presence, in totoo, if you see Christ of infinite value, the cross as of infinite value, sabi po ng Psalm 16:11, you make known to me the path of life. Do you want to know the path of 2025? Ano kaya mangyayari ngayong taon? Di ba? Gusto nyo bang hulaan ko kayo? Hindi. Hindi nyo kailangan ng panghuhula. Kilala nyo naman yung Diyos na may hawak ng bukas. Ang sabi ng verse, in your presence there is fullness of joy. Why? Because if God is of infinite value, no matter what you go through this year, God is still greater. It will be fullness of joy at your right hand. Gusto mo ba ng pleasures this year? Pasayahin ka ni Lord? Alam nyo, kahit gaano naman kayo sumaya, meron pang higit na kaligayahan. And that is to worship God. And that is pleasures forevermore. Amen? Alright, why don't we all stand and respond in worship? Let's just raise up our hands. No? Lord, we ask you that you will enable us to worship you like what Pastor John said. Renew our minds. Renew our values, Lord God. Lord, help us to not stay like a child. Lord, na parang dito lang ako. Samantalang, whatever you have given to us is of far greater value that what we want to hold on to. And worship will lead us to the greatness you have designed for us to be. To be born and operate in the image of God. Lord, I pray that we're gonna taste and see that you are good. So Lord, kahit po may anxiety kami, may guilt, may depression, Lord God, yung reality namin sa buhay, your reality on the throne of God is far more greater. Lord God, that even though we have joy this season, there is fullness of joy in your presence. Even though, Lord God, we have pleasures, Lord, you have pleasures forevermore. Lord God, may we have a sense of proportion to whatever we're going through, Lord God. Lord, may you be greater and ourselves be lesser. Lord, thank you that you can enable us to come to the throne of grace with confidence to worship you in spirit and in truth. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.